Yan, hello po. Hi, 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 hi. Hello po. Ayan, so, supposed to be dapat meron akong, anong tawag dito? May kausap po eh. Kaso hindi kami natuloy. So, kaya nag-live na lang. Pero rinig niyo po ba ako? Pa-check na lang kung rinig niyo po ako ha. Tinitignan ko kung saan yung banda na walang ganong music kasi lahat merong music eh. So, ayan, no? Please like it, share it, tap it, guys, no? Sana mag-notify na to, no? Ayan. Hello po, hello, hello. Hi po, hello po, hello, 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 hello po. So, Hope from Jesus from Mark 10:46 to 52. Ayan, hello po, hello, hello. Yan, andito lang po ako sa McDo kasi. Yan, hello, hello po. So, rinig niyo po ba ako? Rinig niyo naman ako? Paki-check na lang kung rinig ako, no? Sana rinig ako. Mag-invite lang ako sa group chat natin. Yan, narinig niyo po ako, no? Yun, salamat sa Lord. At least hindi ganun kalakas yung boses. Kasi sarado pa yung church dito sa prayer room namin. 9 pa, or tama 9 pa magbubukas. So, kaya ayun. Kaya, paki-share na lang din po sa group chat natin to, no? So, again, our topic right now is Hope from Jesus from Mark chapter 10 verse 46 to 52. So, that's our topic right now. So, ito po yung story ni Blind Bartimaeus at kung paano ba tayo dapat lumalapit sa Panginoon. Amen. So, ngayon kapatid, medyo marami pong mga kapatid o marami pong mga individual ngayon na hirap kung paano ba lalapit sa Panginoon. Pero sa story po ni Bartimaeus o ni Blind Bartimaeus, dito natin makikita kung paano ba ang Diyos ay tumutugon sa mga tumatawag sa Kanya. Amen ba? So, ayun, please, paki-like na lang, paki-share, paki-tap it, guys, no? Hindi ko alam kung sino-sino na narito, pero dalangin ko marami nang narito ngayon. Ayan, no? So, maganda po yung topic ngayon, kaya please, sana makapanood po kayo o makinig kayo. Ayan. Kamusta po ba ang buhay-buhay? Oo, nasa McDo po ako ngayon. Kasi may kausap po ako, kapatid. Kaso, yung kausap ko, hindi pa nag-ano eh. Pero rinig niyo po ako, no? Rinig niyo po ba ako? Yung kanta dito sa McDo, nostalgic. Nung college ako, ito yung mga kantahan eh. Wala pa pong recap kagabi kasi dina-download ko pa. And so we're just waiting for others to join, mga kapatid. Kaya please like it, share it, tap it, guys, no, para mas marami pong salita ng Panginoon, maabot ng salita ng Diyos, no.
So again, our topic right now is hope from Jesus. Ayan, sabi mo nga, hope from Jesus. No? Para mas marami pong maabot, sana rin gumanda na rin yung algorithm natin kasi kaya pala medyo hindi maganda yung algorithm natin. Start kasi ng June ngayon, di ba? So pag mga first week po ng June, most likely po talaga anong tawag dito? Most likely po laging pababa yung algorithm. Pero syempre kaya natin yung labanan. If you could like it, share it. After 5 minutes, mag-i-start na rin po tayo. So we're just waiting for others to join, no? So please like it, share it, tap it, guys, no? So ang topic natin ngayon, hope from Jesus. At uh, uh, galing to sa story ni Bartimaeus, Mark chapter 10, verse 46 to 52. Mark 10, verse 46, 42. So, babasahin natin to from MBB tag, pero pag-usapan din natin, no? Hindi masama, kapatid. Actually, wala rin pong masamang magbenta ng Bible, no? Alam mo, precious, ang taong lumalaban ng patas, mas lalong pinagpapala ng Diyos yun. Kung ang pagbebenta ng Bible, ang kabuhayang binigay sa'yo ng Panginoon, hindi yun dapat, hindi yun mali at hindi po yun kasalanan. Amen ba? Ang kasalanan, kung nakuha mo yung Bible ng libre, binenta mo. 'Di ba? yung pamigay na Bible, dapat binenta mo. So yun po yung masama, 'di ba? Pero kung nasa yellow basket naman, walang problema, no? And 3 minutes na lang, mag-i-start na rin tayo. Actually, meron nga dito, kasabay kong nagla-live ngayon, naka-yellow basket habang nagde-devotion siya. Di ba? Walang problema. Kasi kung masama pong nagbebenta ng Bible, di masama pala yung may-ari ng PCBS. Masama pala yung may-ari ng National Bookstore. Masama pala yung may-ari ng mga bookstore na mayroong Bible, di ba? Ay, hello po. Good morning po. So, ayan, paki-ano na lang, present. Ako, pinapindot ako. Minapindot, sorry. Ayan. Pakitay po, present. Hello po sa mga nag-mention, hello po. Siguro start na rin tayo, no? Kaya tayo po ay manalangin. O aming Diyos na dakila at banal, nagpapasalamat po kami dahil alam namin na ikaw ang Diyos na kasama namin. At the same time, alam namin na bibigyan mo kami ng biyaya ngayon. We pray and declare na kung ano man yung mapag-aralan namin ngayon, may makuha kaming tama. At the same time, Panginoon, ikaw pa rin, O Diyos, ang magbibigay sa amin ng pag-asa. In Jesus' name, amen. Wait lang po may candy kasi ako. Yan, pakisabi nga po, present. Pero rinig nyo po ko, no? Medyo malakas kasi yung sounds dito. Hindi ko ba alam kung kailan nag-live ako. Kanina mahina lang yung sounds eh. Simula nung nag-live ako, nilakasan nila eh. Pero dahil rinig nyo po, okay na po, no? So, Mark chapter 10, verse 46 to 52. Basahin muna natin sa Tagalog, no? Kaya sana po, meron po kayong dalang Bible, no?
So Mark chapter 10 verse 46 to 52 or sa Tagalog, Marcos chapter 10 verse 46 to 52, ang sabi po dito, dumating si Jesus sa Jericho nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. May nadaanan silang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos siya. Namamalimos siya'y si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na nagdaan ay si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng sumigaw. Jesus, anak ni David, mahabag kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, ipinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na, magaling ka na, dahil sa iyong pananampalataya. Noon nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Purihin po ang salita ng Panginoon. Amen. So kung titingnan natin kapatid, konteksto sa konteksto, no? Si Bartimaeus kapatid ay bulag, no? At nung papunta po si Jesus sa Jerusalem, kung saan siya ipapako, marami pong crowd o marami pong mga tao ang sumunod sa kanya. At meron pong Bartimaeus na nakaupo sa roadside, no? Nanglilimos. Kung titignan natin kapatid, sa sobrang daming sumunod sa kanya, hindi talaga mapapansin si Bartimaeus, di ba? Tama ba? Pero kapatid, anong ginawa? Anong ginawa ni Bartimaeus? Sumigaw siya at tumawag sa Panginoong Jesus. Sobrang ganda ng nangyari dito. Kasi kapatid, baka hindi mo nalalaman, dumadaan na pala si Jesus. Kasi tingnan mo, sabi niya, bulag siya, pero nang marinig niya na dumaan na si Jesus, sumigaw siya. Amen. At maraming beses sa buhay natin kapatid, na nariyan si Jesus, pero hindi mo tinawag. Diba? Nakatingin ka sa mga pinagpapala, pero hindi mo alam, pwede kang pagpalain ni Jesus. Tumitingin ka sa mga nakikita mong may ginagawa ang Diyos, pero pwede mong maranasan ang pagkilos ng Diyos. Ano lang ang kailangan mong gawin? Tumawag. Kasi kapatid, tingnan mo, alam ko po may mindset po kayong ganito. Ano po ang mindset nyo? Ang mindset nyo, sila lang ang pagpapalain, ako hindi naman eh. Buti pa sila, may answered prayer, ako kasi wala. Diba? O kaya naman, naiisip mo, hindi kasi ako nag-church, kaya siguro walang pagpapala. Hindi kasi ako nagba-Bible study, kaya siguro walang pagpapala. Hindi kasi ako tumutulong sa mahirap kasi walang pagpapala. Alam mo kapatid, yung pagsisimba, yung pagde-devotion, yung pag-worship, lahat yan magsisimula pag tumawag ka sa Diyos. Hindi naman yan mag-uumpisa at your own will, no. Mag-uumpisa yan pagkatulad ni Bartimaeus, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Those who call upon the name of the Lord shall be saved. Hindi lang kaluluwa mo, kundi pati buhay mo dito sa lupa. Amen ba? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa iyo ngayon, nang dumaan si Jesus, huwag mo nang palagpasin yung pagkakataong yun. Amen. Kaya nga kapatid, maraming salamat sa mga nag-i-stay dito dahil ito po ang pagdaan ni Jesus. Tayo po ay nag-uusap tungkol sa Panginoong Jesus. At dito sa live na to kapatid, pwede kang manalangin, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Amen.
Sinabi ba ni Bartimaeus, tatawag na lang ako? Kung titingnan mo kapatid sa ibang, alam ko kasi meron pa tong ibang part ng gospel eh. Pero meron pa dun, pinigilan si Bartimaeus. Pinigilan siyang sumigaw. Anong sabi niya? Nilakasan ko palalo. Ayan o, dito pala, verse 48. Pinagsabihan ng mga taong naroon, tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisisigaw. Anong ibig ko sabihin? Pilit ka mang nilalayo ng kaaway, pilit ka mang nilalayo ng mga circumstances sa buhay mo, o pilit ka mang nilalayo ng tao sa paligid mo sa Panginoong Hesus, magpumilit ka at sumigaw ka ng sumigaw. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Amen ba? Nakpaka naman natin si Lord. Hallelujah. Anong ibig ko sabihin, kapatid? Context pa lang to ha. Kung titignan mo, basahin mo lang siya. Maiintindihan mo paano pa pag nag-get deeper pa tayo. Pero kapatid, kung titignan mo, si Bartimaeus bulag, si Bartimaeus hindi mayaman, si Bartimaeus kapatid may pinagdadaanan. Pero nang marinig niya si Jesus na dumadaan, nagsusisigaw siya, tumawag siya sa tamang Diyos. Minsan tayo kapatid, hinahanap natin kung sinong kumare, kumpare, politiko, o kung sino man ang pwede mong lapitan. Kapatid, bago ka lumapit sa tao, sa Diyos ka muna lumapit. Kasi kapatid, pag sa Diyos ka lumapit, kaya kanyang pagpalain. Amen ba? Kaya nga kapatid, anong topic natin? Hope from Jesus. Hindi ko nilagay dyan, hope from BBM, hope from BP Sara. Hindi. Hindi ko rin nilagay dyan, hope from Jerome. Wala kayong mapapala sa akin, kapatid. Hindi ko rin nilagay dyan, hope from mga mayayaman yung friends. Hindi, no? Minsan tayo, sa totoo lang, katotohanan sa buhay, pag wala kang napapala sa isang tao, hindi mo kakausapin. Pero pag may napapala ka, okay lang, no? Sa kanya ka lalapit. Hindi ganun, kapatid. Tandaan mo, pag may pabor ang Diyos, kaya kang paboran ng tao. Alam ko na topic na natin to eh, di ba? Sabi, pag hindi nawala sa Proverbs Proverbs chapter 3 verse 3 to 4 ba? 3 to 4? 3 to 4, yeah, 3 to 4. Proverbs chapter 3, 3 to 4 sabi, huwag mawawala sa iyo ang pananalig at katapatan dahil kikilalanin ka ng Diyos at ng tao. O, anong ibig kong sabihin? Kung may katapatan ka mula sa Panginoon, may pag-ibig ka mula sa Panginoon, nakikita yun ng tao. At alam mo kapatid, pag nasa Diyos ka, hindi na ikaw ang tinutulungan, ikaw na ang tumutulong kasi nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos sa'yo. Amen ba? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga kapatid, ang goal natin ay hindi mapabuti ang buhay natin. Ang goal natin, maging pagpapala tayo sa iba. Kasi pag ikaw ay naging pagpapala na sa iba, ibig sabihin hindi na nagkulang ang Diyos sa'yo. Amen ba? Kaya kung titignan mo dito kapatid, hindi naiintindihan ng mga naglalakad yung puso ni Jesus. Kailanman hindi ka naging abala sa Panginoon. Kailanman kapatid hindi ka naging pabigat sa Diyos. Kailanman kapatid hindi ka nakita ng Panginoon na nakakapagod ka naman, nakakasawa ka na. Hindi ganun si Lord. Nasa McDo po ako. Distracting ba? O naiintindihan nyo naman? Kasi may 9 o'clock pa yung bukas ng church namin dito sa main. Actually, 10:30 pa. May kausap ako. Oo nga eh. Okay lang yan. At least, pero naiintindihan nyo naman, no? Basta naiintindihan nyo, walang problema. So kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, sa Diyos ka lumapit. Amen? Pwede mo bang sabihin dyan, kay Jesus ako lalapit? Sige po. Amen? So ngayon kapatid, ang hope kasi, ang Tagalog po ng hope, pag-asa, di ba? Ang pag-asa po,
ay madalas tested po ito sa iba't ibang mga sitwasyon, lalo na sa mga sitwasyon na imposible nang magbago. Amen? Ulitin ko ha, ang pag-asa ay nasusubok sa mga sitwasyon na pakiramdam mo imposible nang magbago. Pero kapatid, alam mo, kung kilala mo si Jesus, walang imposible sa Diyos. Sige po kapatid, bibigyan ko kayo ng konting activity, no? Ano ang tingin mong problema mo ngayon na imposible nang magbago? Ako kapatid, bibigyan ko kayo, pero pwede nyo i-comment. Ako, kung magkakaroon lang ako ng perspective sa buhay ko, asthma ko po. Ang tagal ko nang pinagpe-pray, pero hinihika pa din ako. Pero mawawalan ba ako ng pag-asa? No, dahil alam ko ang Diyos ko ang nagpapagaling. Amen. Addiction kapatid, binago ko ni Lord dyan, kaya babaguhin ka ni Lord dyan. Amen. Ano pa? Minsan yung mga utang mo, akala mo hindi mo mababayaran mo yan sa biyaya ni Lord. Okay, Ate Jocelyn, yung health issues niya. Di ba? Akala mo lang, Ate Jocelyn, hindi ka gumagaling pero pinapagaling ka ng Diyos. Magulang mo na hindi nagbabago, kaya yang baguhin ng Panginoon. Temptation, kaya kang baguhin ng Diyos niyan. Procrastination and laziness, kaya kang baguhin ng Diyos niyan. Amen. Oh, yung may ESD, dalangin ko, baguhin ng Diyos yung anak mo. Amen. Kaya nga kapatid, tingnan mo anong ginawa ni Bartimaeus. Sumigaw sa Diyos. Kaya kapatid, tuturuan ko kayo, no? Sabi mo, Panginoong Jesus, tumatawag ako sa'yo, baguhin mo ito. Lagi mo problema mo. Ako kasi kapatid, ganun ako, Lord. Pagod na ako, hindi ko na kaya to, baguhin mo na to. Alam nyo kapatid, ako 7 araw na pong masakit yung ulo ko kada umaga. Pero lagi po ako nagpe-pray sa Panginoon, Lord, alisin mo tong headache ko. Pag lumilingon po akong ganito, nananakit po yung banda dito ko. Pero lagi ko sinasabi, Lord, hindi ito ang makakapaghadlang sa akin maglingkod sa'yo. Baguhin mo ako. Amen. Kasi kapatid, ang storya ni Bartimaeus ay ang istorya na nakakapagbago ng buhay. Na akala mo imposible, pero may pag-asa. Amen? Amen ba? Akala mo imposible, pero may pag-asa. Early, yung nanay mo makakalaya yan, ipag-pray mo lang. Kaya kapatid, kung titignan mo, lumapit ka sa Diyos kung sino ka. Si Bartimaeus, kapatid, bulag, lumapit kay Lord eh. Tingnan mo kapatid sige nga, may nakita na ka na bang nanlilimos na mabango? Meron ka na bang nakita na nasa daanan? Tapos, fresh pa rin tignan? Diba? Titignan mo kapatid, sa MRT pa lang eh. MRT, sa mga sakayan ng jeep. Dito nga kapatid, sa labas ng McDo at 7-Eleven dito, meron ditong nanlilimos. Pero kung titignan mo bakit ko sinasabi, hindi para hiyain yung mga nanlilimos, no? Kundi para makita mo na kahit anong itsura mo, estado ng buhay mo, o kaya pinagdadaanan mo, pwede kang tumawag sa Panginoong Jesus. Si blind Bartimaeus kapatid, bulag, nasa roadside, inaabangan lang si Jesus. At anong sabi? Dalhin mo siya sa akin. Amen. Kaya kapatid, freely kang lumapit sa Panginoon. Kasi nga, ito yung pag-asa natin kay Kristo. Amen. Kaya kapatid, kung titignan mo, kung ang buhay mo ay wala ng pag-asa, lagi mong tandaan, may pag-asa kay Kristo. Amen ba? Sabi mo nga dyan, may pag-asa kay Kristo. Hallelujah. Mabuti po ang Diyos. Amen. Mabuti po si Jesus.
Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, hindi lang to maging feeling blessed sa'yo. Hindi lang to maging normal na life para sa'yo. Kundi makita mo to bilang pag-ibig ng Diyos na pwede kang lumapit sa Kanya anytime, anywhere, at any situation at all. Amen? Hallelujah. First point. Ayan. Type niyo po dyan. Hope begins when we recognize who Jesus is. Sige po. Ang pag-asa ay nagsisimula pag kilala natin si Jesus. Amen? Yes, pamaya pupunta tayo dyan. Pero sabi mo muna, hope begins when we recognize who Jesus is. Amen? Sabi po dito, no, Jesus, Son of David, have mercy on me. Amen? Kapatid, si Bartimaeus, naniwala siya na si Jesus ay miracle worker. Amen? Kung titignan mo kapatid, si Jesus, nagtuturo siya, di ba? Si Jesus kapatid ay nangangaral po sa iba't ibang lugar pero meron siyang pinapagaling. Ano ang nakita ni Bartimaeus? Pag itong si Jesus dumaan, tatawagin ko siya. Amen? Di ba? Kaya nga kapatid, lalapit ka dun sa may kayang gawin. Tama ba? Tingnan mo kapatid, may kausap ako kahapon. Nagpunta ako sa Maynila kay Tulpo kasi tingin ko si Tulpo makakatulong sa akin. 'Di ba? Kahit malayo pupuntahan mo kasi alam mong may magagawa, 'di ba? Pero kapatid, si Jesus, one prayer away lang. Amen. Yuichi, i-PM mo nga sa akin yung sakit mo para mapag-pray natin. Kapatid, one prayer away lang. Kaya kapatid, tingnan mo si Bartimaeus, kinilala niya si Jesus eh. Anak to ni David. At alam mo kapatid, pag sinabing Son of David, this is messianic title. Anong ibig sabihin? Alam ni Bartimaeus na si Jesus ang Mesayang dumating, tagapagligtas. Kaya nga kapatid, tumawag siya Jesus, Son of David, have mercy on me. Sa Tagalog, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Pinigilan ng tao pero hindi siya nagpapigil. Amen? Kasi kapatid, lagi ko pong sinasabi sa inyo to, huwag mong iasa sa tao ang buhay mo. Amen? Kasi pag sa tao mo inasa yung buhay mo, wala kang mapapalang maganda. Sa totoo lang. Bakit? Ang tao kapatid, pag nahirapan yan, humihinto yan. Ang tao kapatid, pag wala ka ng magandang nasasabi sa kanya o nagagawa sa kanya, ibabalik niya lahat ng pabor na nagawa niya sa'yo. Ang tao kapatid, ay lagi na lang nang iiwan. Tao yan eh. Pero alam mo kapatid, ang taong naniniwala kay Jesus, gagawin niya ang gagawin ni Jesus. Amen. Hindi po nawawala ang salvation kapatid. Kasi ang salvation, it is not about you, but it is about God who did something for you. Amen. Kaya kapatid, napakahalaga na kilala mo si Jesus. Ako kapatid, kahit saan mo ko dalhin, may dala man akong Bible o wala, kaya kong ikwento sa'yo si Jesus kasi kinilala ko siya. Alam mo kung anong naging challenge ko para kilalanin ko si Jesus? May nagtanong po sa akin isang kapatid. Sabi niya sa akin, Jerome, tatanungin kita, gaano mo kakilala si Jesus? Sabi niya, i-rate mo nga.
100%, 50%, 20%, 10%. Sabi ko, syempre, medyo mayabang ako eh. 100% kilala ko na si Jesus. Alam mo anong sabi niya? Sige nga, kung kilala mo si Jesus, ano yung ginawa niya sa ganito? Alam mo kapatid, wala akong masagot. Sabi ko, baka 50%. Sige nga, kung kilala mo nga 50% si Jesus, sino yung kinausap niyang ganito? Sabi ko, hindi ko pa alam. Sabi ko, baka 20%. Sige nga, kung 20% mo nga kilala si Jesus, sino yung genealogy na Sabi ko, baka nga 5% ko lang siya kilala. Alam mo, simula nun, hinanap ko na po ang Panginoong Jesus. Kaya kapatid, balibalik ka rin yung Mark, Matthew, Luke, John sa akin. Hindi nyo po mababaliktad yun kasi alam ko na po yung buong konteksto at istorya ng Matthew, Mark, Luke, John kasi inuna kong kilalanin si Jesus. Kaya yung mga nagtatanong dyan, paano mag-uumpisa po sa pagbabasa ng Bible? Mark, Luke, John, Matthew. Unahin mo sa Luke para alam mo yung chronological order ng buhay ni Jesus. Isunod mo dyan para makita mo yung Godship ng Panginoon. Isunod mo Matthew para makita mo genealogy ni Jesus. Punta ka sa Mark para makita mo yung kayang gawin ng Panginoong Jesus. Kilala ko eh. Kaya kapatid, tingnan nyo po, pag may problema ka, si Jesus nga eh, nung namroblema sa pera, kumuha lang ng isda, may pangbayad na eh. Nung may sakit ako, hindi ako makabangon. Si Jesus nga, pinuntahan lang yung mother-in-law ni Peter, gumaling sa lagnat eh. Amen? Di ba? O ano pa bang pinagdadaanan mo? Si Jesus nga umiyak eh. Amen? Si Jesus nga nagpakain ng 5,000 eh. Ako pa kaya? Si Jesus nga lumakad sa tubig eh. Mga imposibleng bagay pa kaya? Si Jesus nga nagpagaling ng bulag, nagpagaling ng pipi, nagpagaling ng bingi, nakapagpalakad ng hindi nakakalakad. Paano pa kaya yung ipagpe-pray ko? Amen. Ang hope, amen, ang hope ay nag-uumpisa pag kilala mo na si Jesus. Amen ba? Kaya kapatid, i-recognize mo kung sino si Jesus sa buhay mo. Hindi yung i-recognize mo lang siya pag may problema ka. Ay, salamat sa Panginoon kung nakabalik ka sa church, purihin ko si Lord. Amen. Minsan kasi nire-recognize lang natin si Jesus pag may problema, kapag nawala na yung problema mo. Wapakels na kay Jesus. Amen. Ain't no way you're trying to something imaginary God instead of you. Baka gusto mong islangin kita pero dahil dyan, boobs. Luke, John, Matthew, Mark. Yun po para sa akin Pero yung iba kasi inumpisahan sa Matthew. Sinusunod-sunod pero para sa akin, Luke, Mark, Matthew. Luke, John, Matthew, Mark. Amen. Kaya kapatid, kung titignan mo, do not anchor your faith to those things who are temporary. Amen. Minsan kasi kapatid, we are anchoring our life sa isang bagay na temporary lang. Tulad ng kayamanan. Pag nawala kayamanan, wala ka na ring buhay. Hindi Success. Paano kung nawala yung success mo? Wala ka na ring buhay? Relationship. Paano pag iniwan ka? Nawawalan ka na ng buhay? Diba? Huwag mong iangkla ang buhay mo sa mga temporary, kundi iangkla mo ang buhay mo sa matibay mong sandigan. Si Jesus yun. Amen. Kaya nga, anong sabi po? Buklatin niyo po yung Bible niyo. Romans 15:13. Sige po, buklatin niyo po. Romans 15:13. Ay, praise God po. Tingnan nyo, ang dami po nating answered prayer ngayon. Amen.
Romans 15:13, pakitype nga dyan. Sabi dyan, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Nawa ang Diyos ang magpuno ng pag-asa at kagalakan at kapayapaan sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen ba? Ang Diyos ang magpupuno ng pag-asa sa iyo kahit pakiramdam mo wala ng pag-asa. Amen. Sorry, hindi ko po na-gets yung tanong nyo. Magbabasa ng Bible, yes, knowing about God. Pero how about heart and mind? That's like, hindi ko na-gets, pasensya na. Romans 15:13. May the God of hope will fill you with all joy and peace as you trust in Him. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, sa Diyos mo lagi ilagak ang pagtitiwala mo. Amen. Second, ang hope, second point, hope perseveres despite opposition. Amen. Ang pag-asa ay nagtitiis kahit na may tumataliwas. Tingnan mo, verse 48, buklatin natin. Mark chapter 10, verse 48. Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Wow naman. Amen. Ulitin ko po Pinagsabihan siya, pero hindi siya tumahimik. Lalo pa siyang nagsisisigaw. Hope perseveres despite opposition. Amen. Kapatid, yung mga tao doon gusto siyang patahimikin. Amen. At ikaw din, di ba? Gusto ka rin nilang patigilin sa pananampalataya mo. Si Satan, mga tao sa paligid mo, sitwasyon mo sa buhay. Para bang ayaw nilang magpatuloy ka kay Jesus. Pero kapatid, pag pinitigilan ka, mas lalo kang magpumilit. Bakit? Kasi kapatid, hinahadlangan ka, meron ka kasing marireceive na malaking bagay sa Panginoon. Amen. Alam mo kapatid, ganito yan sino po nakabasa na ng Book of Daniel? Taas nga kamay, yung book ni Daniel. Sa Old Testament, Daniel. Book of Daniel, sino pong nakabasa na? Sino pong nakabasa na ng Book of Daniel? Wala pa? Wala. Hinihintay ko kayo Book of Daniel, may nakabasa na po ba? Hindi, kwento ko na lang Sa Book of Daniel po, doon po si Angel Michael. Diba? Si San Miguel. Yung San Miguel ngayon dito, si San Miguel, pala inom Hindi po yun si Angel Michael Hindi po pala inom si San Miguel. Ngayon, si Angel Michael po siya po ay warrior angel, no? Ngayon, nagpe-pray po si Daniel. Sabi ni Angel Michael, paparating na ang kasagutan ng Diyos sa buhay mo. Sabi niya, pero hinadlangan kami ng Prince of the Air. Kaya kami ay nakikipagdigmaan. Pero nang ikaw ay manalangin, lumakas ang mga anghel. Kaya nadala ang answered prayer. Anong ibig ko sabihin? Si Satan, pilit niyang pipigilan ang mga pagpapala ng Diyos sa'yo. Pero hindi ka magpapapigil.
bagkus mas magsisisigaw ka na tumawag sa Panginoong Jesus. Amen ba? Amen. Kaya kapatid, pag mas pinipigilan ang answered prayer mo, mas tumitindi dapat ang panalangin mo. Hindi yung, kawawa naman ako, pinigilan na naman ako, wala na atang mangyayari. Hindi kapatid. Pag mas matagal ang pananalangin, tandaan mo, mas matindi ang answered prayer mo. Amen. Pag mas matindi ang luha na inilagak mo dyan, ibig sabihin, mas malaking breakthrough ang naghihintay sa'yo. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, kung titingnan mo, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, kahit may opposition, lagi mong tandaan, nalobat na yung laptop, lagi mong tandaan kapatid, na ang nagpupumilit na mag-worship, nagpe-pray, gumagawa sa Panginoon kahit mahirap, ay ang siyang lalong pinagpapala ng Diyos. Kaya kapatid, hindi mo dapat maging dahilan na, ay, huminto na ako mag-pray kasi ang dami ko ng problema. Ay, huminto na akong mag-pray kasi wala naman akong answered prayer. Mali. Tingnan niyo si Job. Di ba tingnan mo si Job kapatid? Ang dami nang nangyari sa buhay niya. Umalis ba siya sa Diyos? Tingnan mo si Jacob. Umakas siya, di ba? Dinaya pa siya. Bumalik siya. Akala niya papatayin siya ni Esau. Pero anong sabi niya? Kinatagpo siya ng Diyos at pinaboran ng Panginoon. Anong ibig ko sabihin? Mas matinding problema, kailangan ng matinding panalangin na nagsasagot ng matinding answered prayer. Amen. Kasi kapatid, kung halimbawa prayer mo ganito lang, Lord, ganito, ganyan. Lord, ganito lang. Ikaw na bahala, Lord. Para bang wala lang. Walang kalatoy-latoy. Pag pinigilan ka, magpapapigil ka talaga. 'Di ba? Pero kung titingnan mo si Bartimaeus, pinigilan pero nagsisisigaw pa rin. Amen? Amen ba? Kasi alam niya kung sino ang nagbibigay ng pag-asa. Amen? Kaya nga kapatid, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kasi sa dinami-dami natin ng problema, meron tayong Diyos na pwedeng lapitan. Wala pang bayad. Amen? Kasi isipin mo na lang paano na lang kung may bayad pa. Paano na lang kung ang paglapit pala sa Diyos, it will cost you something. Hindi kapatid. Ang gusto lang ng Diyos sa'yo, puso mo. At kung gusto nyo ng real talk, tinatanong ko lang kayo, baka kasi ayaw nyo. Pero sino gusto real talk? Real talkin ko kayo ngayon. Yan. Hindi ko alam kung i-release ko to pero i-release ko na. Kung ikaw nga, kaya mong magmahal ng maling tao, ibinigay mo lahat-lahat, bakit hirap kang ibigay ito sa Diyos? Aray mo. Kaya mo ngang ibigay yung puso mo sa maling tao Tapos sa Diyos hindi mo maibigay. Nako. Di ba? It makes sense, di ba? It makes sense ba? Kaya mong ibigay yung puso mo sa maling tao, pero bakit hindi mo kayang ibigay sa Diyos? Sobrang simple lang ng logic ng Panginoon, no? Alam mo bakit? Na-realize ko yan Sabi ko sa Lord, Lord, bakit na nagtatrabaho ako, kaya kong mag-OT, tapos pagdating sa'yo, hindi ko kayang gawin? Bakit nung may live-in partner ako, binili ko lahat,
Pero bakit ako wala man lang ako madagdag na electric pan dito sa church? Nagets nyo? Kaya kapatid, kung titignan mo, ay dati po noon nag-work po ako sa corporate. Ang church po namin, mahirap lang kasi nasa poor community po kami. Alam mo kapatid, nag-pledge po ako sa Panginoon na every December, nung may work pa ako every December, magpaparaffle ako ng electric pan, magpaparaffle ako ng mga rice cooker. Kasi nga, sa office namin, mga TV. Yung napanalunan ko po sa TV, yung napanalunan ko sa office, pinang-paraffle ko po sa simbahan. Kasi kapatid, imagine mo alam niyo yung clip fan? Sino po nakakaalam ng clip fan? Di ba nakakahon lang yun na maliit? Di ba? Imagine mo, batid nagpa-raffle ako ng ganun. Akala mo nanalo ng aircon? Yes, yes, may electric fan na ako pag matutulog ako. Grabe naman yan. Kaya last year kapatid, salamat po sa inyo. Ang dami pong tumulong sa church namin. Nakapagpa-raffle po kami ng stove, nakapagpa-raffle po kami ng mga bags, nakapagpa-raffle po kami ng groceries, etc. etc. Amen. Pwede po magtanong pero hindi ngayon. Kasi nagde-devotion po kami. Mamaya na po kayo magtanong. Amen. O, di ba? May CPA na. Purihin po si Lord. Kaya kapatid, ulitin ko pag matindi na problema, pag matindi na kailangan mo, dapat matindi na rin ang pagtawag mo kahit pigilan ka pa, hindi ka papayag na magpapigil. Ayan, katulad niyan ngayon kapatid, tag-ulan na no, tama ba? Dumating na ang kalaban ng Kristiyano, ulan. Pag umuulan na, hindi na nagsisimba eh. Pag umuulan na, katamad. Ayoko nang magpunta ng church. Tingnan mo. Pero pag may problema ka, meron nga kami dito kapatid eh. Sa totoo lang, inaasar-asar ko nga eh. Sabi ko, nung matindi problema mo, halos araw-araw ka sa prayer room. Nung naging okay ka na, hindi ka na makita. Sabi ko talaga. sabi ko sa kanya, parang harsh, no? Pero totoo naman eh. Ginanon ko talaga. Kasi nga kapatid, hindi kasi natin pwedeng gamitin ng Diyos na para bang feng shui ba? Alam niyo yung feng shui? Pang swerte lang. Naku, pag ganun tingin mo sa Panginoon, hindi mo naman mauutos si Lord eh. Imagine mo nung may problema, sobrang tindi mo lumapit, pero nung nawalan ka na ng problema, nawala ka na rin. Ano yan? Kaya asahan mo kapatid, magkakaproblema ka ulit. Bakit? Tingin mo ba ayaw ni Lord na nasa tabi ka niya? Kung ang problema ang makakapagpalapit sa iyo sa Panginoon, gagawin niya yan. May mga bagay na pahihintulutan siya para ma-realize mo na si Lord lang ang kailangan mo. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, gusto mo bang danasin yung hirap na wala sa Panginoon o mananatili ka na lang sa Panginoon kahit mahirap? Amen. Amen po ba? Di ba? Kaya kapatid, hindi mo pwede yan. Kilala niyo si Jolina Magdangal, di ba? Meron niyang movie ng mga 90s. Mga 90s na tayo. Si Chuba Chucha, Chuba Chuchu, Chuba Chuchu. Pero meron po yan. Alam ko once upon a time yun di ba? Wish you, wish you, wish you, wish you, wish. Imagine mo, ganunin mo si Lord na tawagin mo lang siya pag may wish ka. Kaya kapatid, we do not wish, we pray for it. Diba? Kaya kapatid, hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon na pag may kailangan lang ako. Pero pag wala akong kailangan, diyan ka muna, Lord. Alam mo kapatid, kung ako lang, buti na lang hindi katulad ni Kuya Jerome ang Diyos, di ba? Ang tao, hindi katulad ng Diyos. Kung ang tao lang, masasabihan talaga, mga kapal mooks kayo. Andyan lang kayo pag may kailangan kayo, pero pag pagsamba na sa Panginoon, wala na. Buti na lang, hindi ganun si Lord.
Masyado nating inaabuso ang kabutihan ng Panginoon. Pero hindi mo alam, akala mo lang kaya mong kontrolin si Lord, hindi mo gagagawa yun. Hindi, slow to anger lang si Lord. Kaya wag mong hayaan na sagarin mo si Lord. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, katulad ni Bartimaeus, pigilan man, nagsusumigaw pa rin. Ito na ang maganda. Amen. Nang nagpumilit si Bartimaeus, pinatawag siya ni Jesus. Amen. Third point, Jesus hears you. Ang ating Panginoong Jesus ay hindi bingi para hindi niya marinig mga pinagdadaanan mo. Amen. Ang ating Panginoong Jesus ay buhay at naririnig ka niya at alam niya pinagdadaanan mo. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa iyo. Amen. Kaya kapatid, hindi na dapat nagdadalawang isip kung para sa Diyos. Amen. Minsan, nagdadalawang isip ka pa, mag-church kaya ako o hindi? Magpe-pray kaya ako o hindi? Magde-devotion kaya ako o hindi? Mag-worship kaya ako o hindi? Hindi dapat ganun. Hindi na dapat dadating sa punto na kailangan mong mamili kasi dapat pinipili mo lagi ang Diyos. Amen. Yan ang problema sa tao lagi. Tapos may ganito pang tao. Sinong pipiliin mo? Diyos o ako? Ano kaya yan? Pag ang tao, kapatid, pinapili ka na kung Diyos o siya, o iwan mo na yan. Bakit mo kailangan pagkainis? Imagine mo kapatid, may problema pa. Lalapit ka na lang sa Panginoon, papapiliin ka pa. Naku, iwan nyo na yan. Kahit ba mahal mo yan kung ilalayo ka yan kay Lord. Huwag na Ganun dapat. Huwag mong panghinayangan ang isang pag-ibig na ilalayo ka sa Panginoon. Pero totoo, akala nyo biro-biro lang yun. Sobrang daming ganun. Dami dito Sabi niya, ano pipiliin mo? Pagsamba sa Diyos o ako? Pag nakikita ka nilang nagbabago, ayaw nila yun Kaya papapiliin ka nila, iba-blackmail ka nila, tapos sasabihin pa nila, wala ka na makukuhang tulong sa akin, diyan ka na lang sa simbahan, diyan ka na lang sa Diyos mo. Kasi kapatid, tingnan mo si Job. Anong sabi ng asawa niya? Pinabayaan ka na ng Diyos mo. Kaya ako bilang asawa mo, iiwan kita. O ano sabi ni Job? Ang Diyos ang nagbibigay, siya din ang bumabawi. Iniwan man siya ng tao, iniwan siya ng asawa niya. Pero binalik lahat ng Panginoon. Amen. Kaya kapatid, huwag mong ipagpalit si Jesus. Amen po ba? Kahit na mahirap ang buhay, kay Jesus pa rin tayo. Kahit nakakapagod na ang buhay, kay Jesus pa rin tayo. Kahit hindi man umayon sa atin ang iba, kay Jesus pa rin tayo. Amen. Amen. Kaya kapatid, kung titignan mo, ang Diyos ay pag tumawag ka, laging tutugon siya sa'yo. Amen. Nasa McDo po ako. Kasi meron po akong ka-meeting So habang naghihintay,
Nag-live na lang ako. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, lagi mo piliin si Jesus. Amen. Ito pa pala isa pa. Thank you, Lord. Si David may asawa. Diba? Si David po may asawa. Tapos nag-worship siya sa Panginoon, sumasayaw siya ng nakakatawa. Nakakatawa sa ibang tao, pero nakakalugod sa Panginoon. Sinita siya. Nakakahiya ka, ganyan, ganyan. Alam mo anong ginawa ni David? Sumayaw pa siya ng mas matindi. Anong ibig ko sabihin? If people opposes you, remember, you are accountable to God no matter what. Kaya pag tumawag ka sa Panginoon, nakakatawa to sa ibang tao, pero nakakalugod sa Diyos kasi tutugon siya. Amen ba? Kaya kapatid, kung titingnan mo yung mga Bible character, yung mga lingkod ng Diyos sa Biblia, yung mga lumapit sa Panginoon, ibinigay nila buhay nila sa Panginoon. At hindi man sila paboran ng tao, pero pinaboran sila ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, para bang mahirap, para bang nakakapagod, pero lahat yan worth it. Amen. Kasi pag naintindihan mo na ang Diyos ang kailangan mo, gumulo man ang mundo, gumulo man ang Pilipinas, pero hindi magulo ang buhay mo kay Jesus. Amen. Alam mo ngayon, Pilipinas, kapatid, nagkakagulo na. Imagine mo, 2 Senate President natin. Sakit sa ulo. Tapos Pero kapatid, kung titignan mo, may stress ka lang sa gobyerno eh. Pero focus lang tayo sa goal. Kay Jesus lang tayo mag-focus. Amen. Di po. Wala po akong sinusuportahan, no? Alam mo yung politiko, wala akong pakialam sa kanila. May lumapit nga dito sa akin, yung mga kapatid, kagawad pa lang. Sabi niya, Kuya Jerome, yan. Tatakbo ko ng kagawad, ganyan, ganyan. Sabi ko, hindi ako botante dito, pasensya ka na. Hindi na ako kinausap. Kahit sino pa yung mga politiko na yan, wala akong pakialam sa kanila. Kasi ang pakialam lang naman nila, makuha nila boto mo. Pag nakuha nila yan, wala na rin silang paki sa'yo. Doon na lang ako kay Jesus. Amen. Kaya, kung kayo may political color, kapatid, naku, bura-burahin nyo na yan. Kasi dapat ipag-pray natin yung Pilipinas na baguhin ng Diyos, hindi baguhin ng politiko. Ang dami na pong naging presidente ng Pilipinas, naging okay ba Pilipinas? Hindi, lumala nga eh. Diba? Si Jesus lang talaga, kapatid. Si Jesus lang ang siyang kailangan ng bansa natin. At ikaw, magbago ka. Uy, bumoto pa rin kayo. Karapatan natin yun, no? Ano pa rin yun? Kumbaga parang ano natin yan, responsibility natin yan sa Pilipinas. Pero ang iboto nyo naman, hindi yung bumibili ng boto. Amen. Kaya kayo alam niyo na yan, ang church po ay non-partisan. Ibig sabihin, walang kinikilingan. May freedom pa rin ang church kung sino, ang bawat isa sa simbahan kung sino ang kanilang iboboto. Pero huwag mong iasa yung buhay mo sa politiko. Ang daming umasa eh. Pero kapatid, ang talaga nakakapagbago ng buhay ay ang pagtawag kay Jesus. Amen. Ako kapatid, wala akong na-receive kahit anong ayuda sa Pilipinas, no?
Kasi ako kasi kapatid, alam mo kawawa talaga middle class eh. Hindi siya mahirap, di rin siya mayaman. Kaya, saan tayo? Kawit Cavite po kami. Di ba? Imagine mo, middle class ka, hindi ka mahirap, o di wala kang ayuda. Hindi ka rin mayaman, di wala kang sobra. Di ba? Kawawa naman tayo. Pero dahil tayo kahit middle class, kay Jesus tayo, hindi man tayo bigyan ng ayuda, bibigyan naman tayo ng pagpapala ng Diyos. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Amen. Kaya kapatid, rather than na pangarapin mong pumila sa bigayan, sumigaw ka na lang sa Panginoong Yesus, Panginoon, hirap na ako. Tulungan mo na ako. Amen. Di ba? Uy, wala akong pake kung di ako bigyan, Roxy, no? Amen. Kahit kailan po hindi po ako pumila ng ayuda, no? Kasi alam ko ang Diyos ko ang magbibigay sa akin. Dati nung di pa ako mananampalataya, ano po ako, pumipila po ako kay John Vic. yung grade. Kasi dati kapatid, mas maganda po yung ayuda ng estudyante dati eh. Per sem. Hindi ko alam kung sino pa nakaabot sa inyo eh. Pero nung way back 2010 to 2014, yung college student po per sem, meron silang 5K. Basta nakuha mo yung tamang grade na pasok, 2.25 po sa college. Imagine mo kapatid, every sem may nakukuha ako kay John Vic. Hindi ko naman binibigay sa nanay ko. Hindi ko naman binibigay sa pamilya ko, baon ko lang yun. Dati yun, hindi ako mananampalataya eh. Pero ngayon kapatid, wala na eh. Kasi nakita ko na sa Panginoong Jesus dapat ako humihingi. Amen. Kaya nga third point eh, Jesus hears you. Ibig sabihin, pag nagsabi ka sa Diyos, tutugunin ka ng Panginoon. Oo, wala na yun. Si John Vic, favorite ko dati yan kasi taga ano yan eh. Taga-suspend ng klase pag naulan. Ngayon, taga-harang na. Sabi ko, balik na lang siya dito sa Cavite. Pero kapatid, yun nga, kay Jesus ka lumapit, kay Jesus ka tumawag, kasi naririnig ka niya. Amen. Fourth point. Ano ang kailangan mo? Sabi po sa Mark chapter 10, verse 46 to 52, tinanong ni Jesus si Bartimaeus, ano ang kailangan mo? Kapatid, tinatanong ka na ng Diyos anong kailangan mo. Eh ikaw, tingin ko Lord, ito na lang kasi feeling ko ito lang yung ibibigay mo. Mayain yarn? Mayain ka ba? Amen. Kapatid, pag tinanong ka ni Jesus anong kailangan mo, ibigay mo yung kailangan mo. Hindi yung, kaya mo ba to Lord? Kaya ako sa'yo Lord. Ito na lang, mas realistic to. Amen. Ito yung mga kapatid ganito eh. Ang tao kasi ganito eh. Nandito po ako sa McDo kaya gagamit ako ng metaphor ng McDo. Ililibre kita ng McDo. Uy, sana all. Eh dahil nahiya ka sa akin, ang gusto mo sana one piece chicken. Pero dahil hiyang-hiya ka, ang binili mo na lang, anong tawag dito? Chicken fillet. Pero gustong-gusto mo ng one piece chicken, no? Ngayon, ikaw, chicken fillet na hiya, tapos yung isa kong ililibre, one piece chicken. Ngayon, nung binili ko na, wala naman ako sinabi. Pero nung kumakain ka na, habang nakikita mo yung iba, na one piece chicken yung kinakain, ikaw chicken fillet lang. Sasabihin mo sa sarili mo, sana pala
nag one piece chicken na lang ako. Anong gusto kong i-point out? Minsan, naiinggit ka sa merong iba kasi nga, ano bang hiningi mo? Diba? Gusto mo pala ng one piece chicken, di sana one piece chicken hiningi mo. Tapos nung hindi mo nakuha yung gusto mo, kasi ang hiningi mo ng chicken fillet, naiinggit ka ngayon sa iba. Anong ibig ko sabihin? Tinatanong ka na ni Jesus kung anong kailangan mo. Sabihin mo kung anong kailangan mo. Amen. Hindi yung, hiya kasi ako Lord, tingin ko ito lang yung gusto, ito lang yung pwede mong ibigay. Bakit mo pinangungunahan si Lord? Si Lord ka ba? 'Di ba? Pinapangunahan mo ang Panginoon, hindi ka naman si Lord. Hayaan mo si Lord mag-decide sa mga hiningi mo. Hindi yung, kaya mo ba to? Nanghingi ka pa kung nagdududa ka rin, di ba? Amen. Halimbawa, nakikita mo na ang pangangailangan mo. Gusto mo na ang pangangailangan mo kapatid, pangbayad ng kuryente. Tapos medyo nagduda ka pa. Di Lord, yung tubig na lang bayaran mo, ako na lang bahala sa kuryente. Ano yan? Kapatid, pag tinanong ka na ni Jesus, anong kailangan mo? Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Wala nang paligoy-ligoy. Kasi tingnan mo sumigaw ka na. Nagpumilit ka na. Nahiya ka pa pagdating sa hingian. Amen, sa tao mahiya ka. Pero sa Diyos, wag na wag kang mahiya. Bakit? Sabi kasi ng Bible, alam na agad ng Diyos yung laman ng puso mo. Ang kailangan mo lang sabihin. Amen. Ulitin ko alam na po ni Jesus ang laman ng puso mo. Ang kailangan mo lang sabihin ito. Amen. Ang problema sa tao, anong problema? Hindi siya marunong manghingi. Sige nga, sino po dito nahihiya pa rin kay Lord hanggang ngayon? Alisin niyo yung hiya niyo. Ang nahihiya kapatid, walang napapala. Tandaan mo yan. Di ba? Hiya ka. Ano napala mo? Wala. Kapatid, mahiya ka na nga sa tao, pero sa Diyos hindi, no? Pwede ka magsabi sa Lord. Ano ba, kailangan mo to? Di Lord, ito po kailangan ko Lord. Di ba? Kaya ako kapatid, hingi ako ng hingi sa Panginoon. Lord, gusto ko motor, Lord, motor. Amen. Lord, gusto ko po ng ganito. Gusto ko po, Lord. Hiningi mo lang naman Ang may final decision pa rin si Lord pa din. Amen ba? Ngayon, tanungin mo yung sarili mo, ito bang hinihingi ko nakakalugod sa Panginoon o hindi? Amen. Ayan, tama. Thank you, Ate. Rayleigh ba yan? Arley? Ano sabi niya? Parang sa anak natin, alam mo naman na may enrollment, pero tinatanong mo nga kung kailan yung mga details, di ba? Kasi kapatid, gusto kasi ng Diyos, ibigay niya sa'yo yung gusto mo. Yung sinabi mo. Ngayon, may mga pagkakataon na hindi mo nakuha specifically yung prayer na meron ka, pero binigay ng Diyos yung mas best. Amen. Kaya nga tama Matthew 7:7. Ask anything in my name and you will receive it. At anong sabi po ng Philippians? Present your request to God with thanksgiving as if na natanggap mo na. So ibig sabihin kapatid, hindi ka na dapat nahihiya sa Panginoon. Tingnan mo, anong sinabi ni Bartimaeus? Gusto ko pong makakita. Anong sabi niya? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Kung talagang naniniwala ka kay Kristo na kaya niyang tumugon ng panalangin, hindi ka na magdududa sa mga bagay na hihingiin mo sa Kanya. Kahit ba parang imposible sa tao, pero posible sa Diyos. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, huwag mong hayaan na hindi mo mahingi sa Panginoon.
Kaya nga ano lagi kong sinasabi sa inyo, isulat nyo prayer request nyo. I-send nyo prayer request nyo. Lahatin nyo na. Hihingi ka na lang din naman, hindi mo pa nilahat. Para bang sa kumpanya ka pa. Tingnan mo ha. Ako po kasi HR po ko eh. HR po ko kapatid. So kung titingnan mo, pag nag-request ka sa akin buong ngayong buwan, ang next request mo na sa akin, next month na. 'Di ba? Ngayon, kung hindi mo hiningi ngayon yung request mo, nakalimutan mong i-request sa akin, pasensyahan tayo, next month ka na. Alam mo, sa office namin kapatid, nakalimot ako na mag-request ng bond paper. Wala akong bond paper. Ay, hello po ate lady. Human resource po. Wala akong bond paper. Ang next request na, next month na. Hindi ko kasi nilahat. Hindi ko inisip ano ba talagang hingiin ko sa Panginoon. Amen. Ganun dapat kapatid. Kaya nga sabi ng Bible, present your request to God. Isa-isahin mo, paglaanan mo ng oras, hindi lagi kang nagmamadali pag nagpe-pray ka. Ano yan? Say Lord, ano mo lang, roommate mo lang. Pag busy ka, hindi mo kakausapin. Paglaanan mo ng oras. Gusto mong mabago buhay mo, paglaanan mo ng oras ang Diyos. Gusto mong may mangyari sa buhay mo, paglaanan mo ng oras ang Panginoon. Amen. Gusto mo na maging maayos o magkaroon ka ng buhay, paglaanan mo ng oras ang Diyos. Amen. Hindi pwede kapatid na yung panalangin o oras mo sa panalangin ay so-so lang. Kaya nga kapatid, ini-invite ko pa rin kayo, June 11, 12, 13. Inaayos namin yung prayer room. About prayer yun. Kasi kapatid, bigyan mo ng pansin ang halaga ng panalangin. Amen. Ay kuya lang po. Hindi pa brother, pastor, kuya lang. Amen. Anong ibig ko sabihin kapatid? Hindi pwede na option mo lang si Lord, dapat priority mo siya. Kaya walang kalatoy-latoy yung buhay mo kasi hindi ka nagpe-pray. Alam mo kapatid, testimony po, si Ayi po kapatid, nasa World Trade Center ngayon. Meron silang motor show, yung kotse nila ibebenta nila. Sabi niya sa akin kagabi, alam mo ba, wala kaming mga customer nung umaga. Nag-pray kami as a team. Sabi niya, nag-pray kami as a team. Tapos sabi namin sa prayer, Lord, bigyan mo kami ng customer. Pagdating daw ng hapon, dumagsa yung tao. Kapatid, imagine mo yun, kahit karir mo, pagpapalain ni Lord. Ang kailangan mo lang, tumawag sa Diyos. Amen. Ako dati kapatid, nasa HR ako, Lord, gusto ko maraming hires. Oh, naging employee of the month. Naging recruiter of the month. Amen. Hiningi ko kasi itong live natin. Alam niyo yan kapatid, itong viewers natin. Ano lang to dati? 10, 20, 40, 50. Tapos nagkawarak-warak pa tong live natin. Nagkasira-sira pa tong live natin. Na-restrict tayo. Pero nadaan sa panalangin, dumami ngayon. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. The Lord will bless your hands if you call upon His name. Tinatanong ka ng Diyos ngayon, anong kailangan mo? Amen. Kaya may assignment po ako sa'yo. Assignment po to, aga-aga may assignment. Kumuha ka ng notebook at ballpen. Isulat mo lahat ng kailangan mo sa Diyos. Tapos kung loobin ni Lord, isend mo sa akin o isend mo sa group chat natin. Amen. Present your request to God. Lahat
Ako kapatid, matyaga akong magbasa ng prayer items, prayer request. Lahat ng kailangan mo, kagalingan sa ganito, kagalingan, huwag mong ilagay dyan, alam mo na yan, Lord. Tamad ka ba? Lalagay mo sa notebook mo, alam mo na yan, Lord. Alam mo na yung puso ko, Lord. Tamad yarn. Huwag kang tama rin. Amen. Isulat mo yan. Kung talagang seryoso ka sa Panginoon, seryosohin ka ng Diyos, kapatid. Oh, mas maganda po lagyan ng name para alam ko na prayer request mo yan. Amen. Kasi kapatid, napakahalaga yan. Kasi tinatanong ka na ni Lord, anong kailangan mo? Anong sagot natin? Ibigay natin kailangan natin. Amen. Yan, sige po, lagay niyan. Mabayaran utang ko, gumaling na ako sa sakit, magbago na anak ko, magbago na asawa ko, lumago negosyo namin, lumago pananampalataya ko, ganyan. Hindi mo kailangan bola-bolahin si Lord. Huwag mo na ilagay, Lord, pag binigay mo to, ganito. Huwag mo nang gananin. Hingiin mo na plainly kay Lord. Hindi na kailangan ng bola-bola. Yan, wag niyo po dito i-send doon po sa group chat kasi dito hindi ko na mababalikan yung comment section. Sa group chat or message yung po ko. Pero mas maganda sa group chat kasi mas madaming nagpe-pray, mas marami pong answered prayer. Amen. Ulitin ko, wag mo na bola-bolahin si Lord. Lord, pag binigay mo to, ganito, ganyan. Kapatid, sabi po ng Panginoon, wag kang mangangako sa Diyos nang hindi mo kayang tuparin. Let your yes be yes and let your no be no. Amen. And man, doon ka na lang sa ibang vlog, sa ibang live, manggulo. Bugs. Manggulo ka dito eh. Sa lahat po ng gusto pong sumali po ng group chat namin, message nyo lang po ako. Amen. Pero ulitin ko po gusto ko pong i-reiterate to at ibigyan po ito ng diin. Present your request to God because God is asking you right now. Ano ang kailangan mo? Ano ang gusto mong gawin ni Jesus? Amen. Buhay mo to, gusto maging maayos, huwag mong katamaran. Amen. Amen po ba? Sabi mo nga, gets ko po yung assignment. Sige nga kapatid, pakiramdam ko, hindi nyo ako iniintindi. Joke lang. Pero lagay mo dyan, gets ko po yung assignment. Sige kapatid, amen. Kahit ano kapatid. Kasi si Lord naman yan eh. Hindi kayo sa akin humihingi Kay Lord yan, kay Lord. Oh, dalawa na answered prayer ko. Nag-start ng February. Praise God, di ba? Oo kapatid, kahit gaano pa kadami yan. Amen. Alam mo kapatid, si Lord nga niligtas yung sanlibutan. Ang liit lang yung prayer request mo kahit gaano pa kahaba yan. Hingi lang ng hingi sa Panginoon, no? Amen. Mas maraming hinihingi, mas maraming matatanggap sa Diyos. Amen. Opo kapatid, magpasa lang po kayo. Sa group chat po mas maganda po sa group chat. Ngayon, kung sa message po, okay lang, ifo-forward ko na lang sa group chat. Pero mas better po sa group chat. Amen. Pero ngayon, kung naiiyak kayo sa group chat, sige po, send nyo na sa akin. Pero ang mahalaga, bago mo isend yan, pinag-pray mo muna. Amen. Ngayon, tama yan. Ito po yung gusto ko naman. Pag may sinagot naman si Lord, ipagmalaki mo naman. Hindi yung hiya kasi ako mag-testimony. Ano ka ba? Pag may ginawang mabuti ang Diyos, ipagkakalat natin. Amen ba? Pag may ginawa ang Diyos na mabuti, ipagkakalat natin. Opo, lahat po ng gustong sumali sa group chat, please po i-message nyo ako. Kasi kapatid, marami po sa inyo hindi ko ma-message kasi naka-private. I-message nyo ako. Sabi mo dyan, pasali group chat. Sige po, ipo-forward ko po sa inyo paano makasali. Amen. At last point. Last point po tayo.
receive it by faith. Kapatid, tingnan mo pattern ni Bartimaeus na. Na-recognize niya si Jesus. Naging persistent siya kay Jesus. Sinabi niya, request niya kay Jesus. Ano na lang matitira? Pagkilos ng Lord. Amen? Anong hello basket? Hindi po ako nag-yellow basket eh. Sorry po ah. Amen? Ulitin ko ah. Nirecognize mo na si Lord. Tinawag mo na si Lord. Sumagot ka na sa Panginoon. Sinabi mo na lahat sa Panginoon. Ano lang na natitira? Ipagkaloob ng Diyos ang pananampalataya mo. Amen. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Amen. At ang mahal ng Diyos, kapatid, ibibigay ang tama para sa'yo. Kaya kapatid, kung titignan mo, ang pinakamahirap kasi ay ang paghihintay, no? Pero kung titignan mo ang paghihintay mo na ibibigay sa'yo ang pinaka-best, hindi ka magdududa sa Panginoon. Amen? Hindi mo pagdududahan ang Diyos. Hindi mo sasabihin sa Lord, ang tagal mo, Lord. Kundi, hinihintay kita, Lord. Amen? Amen po ba? Ay, may repost po to. Pa-repost nga. Ayun o, may repost po. Amen. Kaya kapatid, wala mang answered prayer, hindi pa man din binibigay sa'yo. Pero tandaan mo, ibibigay pa rin yan. Baka hinahanda lang ng Diyos. Kaya nga, magpumilit ka sa Panginoon. Amen. Kaya hindi pwede kapatid na sala ka sa init, sala ka sa lamig. Hindi pwede kapatid na pag walang answer prayer, wala ka na rin. Hindi. Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Sabi ni Lord kay Bartimaeus, ganun din sa'yo. Umayos ang buhay mo dahil sa faith mo. At ang faith, ano ang meaning ng faith? You are believing even though you do not see it. Naniniwala ka kahit hindi mo pa nakikita. Amen ba? Amen. Lord, I pray po sa aking kapatid na may skin disease. I declare healing upon healing. Amen. Kaya ngayon kapatid, present your request to God. Amen ba? And wait to the Lord that God will answer your prayers. Ang Diyos kapatid mabuti. Kaya hindi niya hayaan na hindi niya hayaan na hindi mo maranasan yung pag-ibig at pagsagot niya. Mahal ka niya. Amen. Kaya kapatid, please lang, huwag mong hayaan yung sarili mo. At turuan mo lagi yung sarili mo na kumapit sa Panginoon kahit anong mangyari. Si Bartimaeus bulag, pinagaling ni Lord. Ikaw pa kaya? Amen. Si Bartimaeus inayos ng Diyos ang buhay. Ikaw pa kaya? Kaya kapatid, tanging dalangin ko lang sa iyo. Lumalim ka sa Panginoon. Kumapit ka sa Diyos hanggang dulo ng buhay mo. Huwag mong hayaan ng Panginoon na hindi mo siya maranasan. Huwag mo hayaan ng Diyos na iwan mo siya. Kundi lagi mong tawagin ang pangalan ng Panginoong Jesus dahil siya ang Diyos na buhay na laging nakikinig sa iyo, na laging sasaklolo sa iyo. Amen. Kaya kapatid, bibigyan ko kayo ng illustration sa buhay ni Pedro. Si Pedro kapatid, nagsabi siya sa Panginoon, pwede ba akong lumakad sa dagat?
Anong sabi ni Jesus? Halika, lumapit ka sa akin. Nakalakad siya sa dagat, kapatid. Miracle yun. Pero, sabi po ng Bible specifically, no, nang mapansin niya ang hangin at ang ulan, unti-unti siyang lumubog. Anong ibig ko sabihin? Kapatid, pag nakatingin ka kay Jesus, lalakad ka sa answered prayer. Pero pag napansin mo ang mga problema, circumstances, o mga hadlang sa pananampalataya mo, mag-uumpisa kang lumubog. Ngayon, kung ikaw ay lumubog, tandaan mo, abot ka pa rin ni Jesus. Tutulungan ka pa rin niyang tumayo. Pero kapatid, ngayong umaga, wala po akong ibang dalangin, kundi makita mo ang buhay mo na nakatingin kay Jesus at lumalakad palapit kay Jesus, hindi palayo. Amen. Mawalan man ng pera, mawalan man ng tao sa paligid mo, hindi ka iiwan ng Diyos. Kaya gusto ko po itong i-end sa life verse ko. Deuteronomy 31:6. Sige nga po, type mo nga dyan. Deuteronomy 31:6. Life verse ko po to at hanggang ngayon pinangawakan ko pa rin. Be strong and courageous. Do not be afraid nor terrified, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Huwag kang matakot. Hindi ka iiwan ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, kung hindi ka iiwan ng Diyos, magsabi ka ng magsabi. Ibuhos mo lahat, isurrender mo lahat. At naniniwala po ako na hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen ba? Taga ano po kami, Kawit, Cavite po. Amen. Lagi kang lumapit sa Diyos. Amen. Kaya kapatid, I will pray for you. Kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon o hirap sa buhay o hirap ang kalooban, I will pray for you. Pero bago kita ipag-pray, kapatid, i-make sure mo na na-recognize mo muna si Jesus sa puso mo. Pwede mo bang hawakan yung puso mo? At sabihin mo, Panginoong Jesus, kinikilala kita bilang aking Diyos. Kinikilala kita bilang aking tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. Mag-uumpisa po sa pagkilala mo sa Panginoon. Jesus Intercessors Baptist Church Kalayaan, Kawit, Cavite po kami. Amen. Kaya kapatid, kung ikaw may pinagdadaanan ngayon, itaas niyo po yung kamay niyo. Sige kapatid, taas mo yung kamay mo. Ako kapatid, nasa McDo, pero hindi ako nahihiyang itaas yung kamay ko sa Panginoon. Amen. Ikaw nandyan, hindi kita nakikita. Pero kung itataas mo ang kamay mo sa Panginoon, ang pagtaas po ng kamay sa Diyos ay isang gesture na humihingi ka ng tulong sa Diyos. Sige kapatid, itaas mo yung kamay mo sa Panginoon and I will pray for you. O aking Diyos na dakila at banal, naniniwala po ako na hindi po madali ang buhay, pero ikaw ang Diyos na nag-aayos ng buhay. Hindi man namin alam paano aayusin ang buhay namin, pero ikaw ang nakakaalam nito. Marami kaming pagkakamali na nagresulta sa hindi maganda sa aming buhay. Pero ang Diyos na kinikilala namin ay ang Diyos na nagre-restore. May mga sakit kami na hindi namin maintindihan, pero ikaw ang Diyos na nagpapagaling. May mga pagkukulang kami sa buhay, pero ikaw ang Diyos na nagpo-provide. Hindi namin alam paano magsusurvive, pero ikaw ang Diyos na nagsusustain. We recognize your presence here right now. Kaya Lord, I pray and declare, anuman ang pinagdadaanan ng aking mga kapatid, anuman ang kanilang mga suliranin sa buhay, anuman ang kanilang mga struggle right now, may anxiety, may depression, may sakit, may mga utang na hindi mabayaran, I declare, you, O God, will move upon their needs right now. You, O God, will deliver them. You, O God, will be our hope na magbabago na ang buhay namin simula ngayon. Heal us, Lord God. Restore us, Lord God.
and be with us as your presence move in our midst. Kaya Lord, I pray and declare that we will anchor our hope unto you, that you, O God, will move in our prayers right now. Tinatanong nyo kami kung anong kailangan namin, Lord. Ang kailangan namin, ikaw at ikaw lamang. Kaya Lord, I pray na huwag kang aalis sa amin, huwag mo kaming hayaang maligaw, kundi turuan mo kami sa aming buhay. At lalong-lalo na kami po ay lumalim sa iyo. Kaya Lord, sa iyo ko lamang po pinagkakatiwala ang buhay ng aking mga kapatid. At sa iyo lang namin binabalik lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Hallelujah! Kapatid, kung sineryoso mo ang panalangin natin ngayon, God will answer your prayers. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Amen. Ano ba yung subtitles dito? Thank you, Jesus. So, wala kasi yung confidence. Ngayon kapatid, hindi pa po tayo tapos, no? Ang kailangan natin gawin naman, isend nyo po yung prayer request nyo sa amin. Send nyo sa group chat, isend nyo po sa akin. Yung mga gusto mong sumali sa group chat, please, sali po kayo sa group chat. Amen. At hingi na rin ako ng prayer request po sa inyo. No? Samahan nyo po akong manalangin para po sa ministry namin. Yung June 11, 12, 13 po, 24/7 Prayer Asia Philippine Gathering. 3 days prayer po kapatid. May mga revival night, merong mga prayer walk, may mga prayer activity. Hindi po kayo magsisisi kung kayo po ay malapit dito sa Cavite o may access po pumunta dito. Ini-invite ko po kayo kahit one day doon po sa prayer gathering na yon, no? Samahan kami ng Lord, anointing din ng Lord sa binubuo naming prayer room sa mga bawat station doon. At the same time, dalangin ko magkaroon ka rin ng prayer corner. Hindi po kami JA1. Ano po kami? Jesus Intercessors Baptist Church Kalayaan. At yung pastor po namin, kaibigan niya po si Bishop Art Gonzales. So yun po, taga-Kawit Cavite po kami. If you want details kapatid that you can visit our church, pwede nyo po akong i-message. No? At the same time, pasama po sa Panginoon yung improvement po ng ministry natin. Kasi nakita ko na po yung mga needs natin kapatid. And we are planning to expand din yung online ministry. So medyo mahal yung mga equipment na kailangan pero okay lang. So we are praying po na mag-provide din ang Panginoon. No? Salamat din sa mga nagsusupport. No? At the same time, pasama din po sa prayer yung face-to-face ministry namin. So yung face-to-face ministry namin kapatid, we will be conducting feeding programs sa mga bata, mga fellowships sa mga mahihirap, no? Pamimigay po ng mga tulong. May jail ministry din kami kapatid, may student ministry din kami. So kasama sa Lord na talagang magawa namin ng tama yung mga pinapagawa po ng Diyos sa amin. Amen. So yun po, at ganun din, titingnan ko na may mga nag-send kasi ng diamonds, so may $0.19, no? So lahat po ng diamonds na to mapupunta po sa mahirap. Amen. So yun po, no? Ayun, magsama-sama tayo mag-pray. I-send nyo po prayer request nyo sa amin. At naniniwala po ako na ang Diyos na buhay ang tutugon sa mga panalangin natin. Amen. So ayun po, medyo ina-acid na ako. Kasi nagkape ako eh. Bawal na talaga magkape ng sobra. So ano po, ang live namin supposed to be morning and evening po. Pero ngayon kasi dami namin ginagawa sa umaga. Kaya hindi ako nakapag-live ng morning. Pero mamayang gabi meron ulit tayo. Pagkatapos po ng prayer meeting, 9:30. Pero magpipreach muna ako 7 to 9 sa church namin. So ilalive ko din yun. So sana po makapanood kayo. Tapos 9:30 PM po mamayang gabi. Pero sali po kayo ng group chat namin para updated po kayo kung kailan po ako magla-live kasi bigla po ako nagla-live. Opo, i-upload ko yung recap nito. 2 recap po ang utang ko sa inyo. Tapos meron na rin po tayong YT, no? Ang pangalan po ng YT page natin, The Grace Movement Philippines. The Grace Movement Philippines. So, yun po yung YT natin. Please, subscribe nyo po yun kasi mag-expand na rin tayo doon. Susubukan ko rin mag-live doon eh.
Hindi ko alam kung may makukuha tayo doon, pero at least naka-live. Pero yun, no? So, biyaya po ng Panginoon. Kaya, yun nga po, please, like it, share it, tap it, guys, no? Para, ano pa rin, no? Yung algorithm natin, no? Salamat din. Ano pa ba? Ayun, yun lang. Ang mahalaga kapatid, magpanalanginan tayo, lumamak yung ministry natin, no? Opo, isasend ko rin yung notes nito ngayong gabi, yung ngayong topic na isasend ko po. So, yun nga, i-pray natin kapatid na bumalik yung PowerPoint natin kasi nag-live po ako dun sa na may PowerPoint. Hindi talaga nagpo-push through yung algorithm natin. So, kaya dito muna tayo. Pero, okay naman, no? Mas naiintindihan nyo pa rin naman, no? Tama ba? Naiintindihan nyo pa rin ba yung ating topic ngayon? O mag-survey muna ako. Kasi 10:30 pa ako eh. Sakit ko ng leg ko pag lumilingon ako kaya masakit. Pero hindi stiff neck eh, parang nasa loob. Kaya sana maging okay. Ayun, thank you naman na malinaw, no? Kung may mga notes kayo, please po pakisend nyo rin sa group chat para ma-share natin sa mga kapatid natin. O kung may mga reflection kayo, please. Doon na lang magiging active yung live group natin. Yan, thank you po sa mga nag-send po ng prayer request. Yung group chat po kapatid, i-message nyo po ako dito sa TikTok and I will add you. Try ko gumawa ng group chat dito sa TikTok. Kasi parang pwede na eh, pero nahihirapan lang ako. Sorry. Alam niyo man, tito na eh, hindi na ako techie. Sa computer, techie ako. Sa TikTok, hindi eh. Pero ayun, thank you po, no? Pagpalain po kayo ni Lord. At naniniwala po ako na pinagpala po kayo ng Diyos ngayon. Kaya magkita-kita po ulit tayo mamaya. Oo, limited lang. Oo, yun po, basta po, i-message nyo ko. Ang dami po nagsasabi, pasali, pasali. Di po ko mini-message. Message nyo po ko para maisali ko po kayo, ha? Thank you po. Sana po napagpala po kayo ng salita ng Diyos ngayon, no? Kaya wala po akong ibang dalangin kundi biyayaan po kayo ng Diyos ng isang buhay na pinagpala niya. Amen. Bye po. God bless po. Bye po. Ingat po kayo, no? Sa mga may pasok, ingat po. Friday na pala ngayon, no? Salamat sa Panginoon dahil Friday na. Amen. And thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bye-bye.